Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Martes, February 18, 2025. Diretsahang usapan ng mahalagang issue sa bansa, kasamang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Mula rin sa Presidential Communications Office, ako si Weng Hidalgo. Ihatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Kapag usaping legal, ang Office of the Solicitor General ang tagapagtanggol ng pamahalaan, mga ahensya at maging ng mga mamamayan. Alamin natin ang kanilang mga naipaglaban at mga ipagtatanggol pa kasama si Solicitor General Menardo Guevara. Solgen, magandang tanghali po at welcome po sa ating programa. Magandang tanghali, Weng. Magandang tanghali din sa iyo, Joey, at sa lahat ng mga sumusbaybay sa inyong magandang programa. Sir Solgen, tagapagtanggol ng pamahalaan, ano ba yung ibig sabihin nun at saan ipinagtatanggol? Mabuti at tinanong mo yan kasi maraming tao ang nag-iisip ano ba yung ginagawa ng Office ng Solicitor General. No? Of course, we all know that the word solicitor is the British equivalent of an attorney. No? So yung Attorney General ay yun yung Secretary of Justice. Kaya nung ako ay Justice Secretary, at the same time, I was the Attorney General. Pero ngayon, iba yung role ko, Solicitor General. At yung opisina ko, tatlo generally ang masasabing functions ng OSG. No? Number one, it's the Counsel for the Republic. So, kung merong international litigation, international arbitration na ang involved ay ang Republic of the Philippines mismo, ang OSG lamang ang may tanging karapatan na i-assert ang karapatan ng Republic of the Philippines o ipagtanggol ang Republic of the Philippines sa anumang kaso na international in character. Pangalawa, OSG is the chief lawyer of the government, its agencies and instrumentalities. So, pag merong kaso ang isang government agency, ang OSG ang principal na magde-defend sa kanya in court, more particularly sa Court of Appeals at sa Supreme Court. Alright, so lastly, and this is quite important, Joey, the OSG, under the law that strengthened it, ay also kinoconsider na tribune of the people. So ano ibig sabihin ng tribune of the people? In general, ang kliyente ng OSG ay ang government, national government and its agencies. But the OSG has the discretion, sometimes, in very rare occasions, not to represent, not to defend the government agency na kliyente niya if the OSG believes na hindi makatarungan at hindi makakabuti sa taong bayan ang posisyon ng government. So in that case, the OSG will not represent the government agency, which is its client. Instead, will take a position that it believes will redound to the benefit of the people. That's when we act as the tribune of the people. Sir, ano po yung mga notable milestones ng OSG noong 2024? Katulad yung mga kaso na hinawakan ninyo, may mga controversial ba na na-resolve or pending pa? Well, if we're talking about 2024, napakarami niyan, ano, na let's just talk about the cases na nasa Supreme Court, no? So, for instance, the OSG handles criminal cases on appeal or under question via a petition for certiorari in the Court of Appeals or in the Supreme Court, no? So, example lang ng isang criminal case where the OSG was involved and in 2024 and had a good result in our representation. If you remember, kung natatandaan ng mga taong bayan, yung kaso ng Korean national na kinarnap yung kanyang sasakyan, nag-extort ng ransom mula sa kanyang pamilya at nabayaran yung ransom, and yet pinatay siya. The suspects were police officers. Sinunog ang kanyang katawan at finlush sa toilet. Alright. Doon sa Regional Trial Court, convicted yung mga police officers involved. But na-acquit yung mastermind na tinuturo mismo
noong mga police officers na siyang nag-utos at nag-monitor ng ginawa nilang kidnapping. So, kahit na acquitted yung mastermind, generally, hindi na maa-appeal yun kasi meron tayong constitutional right against double jeopardy. Pero, kung meron tayong nakikitang grave abuse of discretion on the part of the judge, pwede namin questionin yun in a higher court. So, we did that sa Court of Appeals. And the Court of Appeals agreed with the OSG na may grave abuse of discretion on the part of the trial court judge na hindi kinonsider yung so much evidence pinpointing to the mastermind. So, ni-reverse niya, ninalify niya yung acquittal ng mastermind and made him among the accused. Kaya nag-issue pa ang Court of Appeals ng warrant of arrest against that police officer alleged to be the mastermind. He's now at large. Nagtatago na siya ngayon at this time. Magandang nabanggit niyo yung halimbawa na yan, sir, kasi gaya nga ng tanong kanina, anong ginagawa ng OSG? Ayan, malinaw kung ano yung ginagawa ng OSG, among other things. Pero sa activities na ginagawa niyo for the government, naging sapat ba yung inyong budget para sa inyong operations last year? Yung budget ng OSG ay sapat-sapat naman kung ang pinag-uusapan natin ay para sa pag-recruit at pag-maintain ng isang mahusay at competent na legal staff. Mga abogado, no? Right now, I have around 320 lawyers sa OSG. So, yan ang main asset ng OSG to get really good people, no? Kaya pinipili namin ng gusto yan eh. Ayaw namin ng mga ine-endorse lang ng kung sino-sino. Talagang pinipili namin based doon sa kanilang merito. So, yan ang isang mahalagang pinagkakagastahan ng budget ng OSG. Kanilang training here and abroad, scholarships, etc., etc. We're very heavy on that. Both domestic and international training, talagang nag-i-invest kami dyan. Kaya kailangan namin ng funding from the government. Fortunately, binibigyan naman kami ng enough for that purpose. The other major thing that we need right now, and for which the DBM and Congress had been good enough to give us, is enough money para kami ay makakuha ng ibang offices. Dahil yung building namin sa Amorsolo Street sa Legazpi Village, Makati, hindi kami kaya dahil we're almost 1,000 personnel na ngayon eh. Kaya hindi kakayanin ng building. At saka dangerous pa yung building na yun. Meron ng finding na structurally baka bumagsak yan in a major earthquake. Kaya kumuha kami ng mga kalapit na buildings para on a lease arrangement para doon muna yung ibang mga abogado namin. So, later on, hihilingin ko sa ating presidente at sa ating kongreso na magbigay ng sufficient budget funding for the OSG para maka-acquire kami ng sarili naming property at makapagpatayo ng malaking building na lahat kami ay nahandun sa isang building lamang. Yun ang aking project, assuming na I'll hang on until the end of this administration. Curious, pag nagkaroon ng budget. Curious question lang, sorry, Weng Soljen. So sinabi nyo, you're looking for, always on the lookout for the best and the brightest lawyers. Yun yung gusto nyong kunin. Pero what will make a lawyer want to work for OSG compared to, let's say, DOJ o sa ibang government agency or institution? Bakit sa tingin nyo may mga taong gustong sa OSG? Or compared sa private law firms, no? Mas magandang comparison yon as against the private law firms. Unang-una, yung nature ng work. Because you represent the state. You represent the republic. You represent the people. You don't represent private interest, companies, individuals. Iba yung kliyente mo. Ang kliyente mo is the state itself. Pangalawa, I think we pay well sa starting. Kasi kahit bagong pasa lang sa bar exams, wala pang experience. Pag na-hire siya, doon sa entry level namin, na Associate Solicitor 1, SG24. And you know what is SG24, di ba? That's nearly 100,000 pesos a month for a new lawyer.
So kaya kailangan sulitin mo yung ganong compensation by choosing only the best. Okay? So, yung training, available scholarship, capacity building, mga, especially those abroad in very reputable universities, yan ang available sa OSG. Kaya nakaka-attract yan ng mga young lawyers kasi alam nila na maraming training opportunities sa OSG para mahasa ang kanilang legal skills. So, I guess yun ang mga incentives for young lawyers to consider the OSG. And to tell you frankly, napakaraming nag-a-apply sa OSG, including those who have already been hired by private law firms. Some would transfer also from some other government May agencies. kilala ko. Gusto mag-apply. And then, sir, balikan ko kanina yung sinabi niyong budget para dun sa pangarap ninyo na talagang sarili niyong opisina. Pag may budget na, paano naman po yung procurement nito, pati na rin yung health services ng mga empleyado? Yung sa procurement, depende kasi kung ano yung magiging choice namin, no, ng lilipatan. No? Kung yung ba ay daraan sa procurement pa, or negotiation, or donation. We don't know that yet. So it all depends kung ano ang magiging mode of acquisition. Na-mention mo yung healthcare. Sa OSG, meron kaming health HMO. Health, what do you call that? Yung sa private, no? In addition to what is provided by PhilHealth. And we are authorized to have something like that by the law, which strengthened the OSG and gave incentives to the OSG lawyers. No? Meron kasing earnings ang ang OSG. Pag may napanalo kami na kaso in the Supreme Court or even downstairs, na mayroong monetary award, under the law, we are given 5% of the monetary award by the court. That's in the law. So yung napanalo namin mga kaso, yung 5% share namin, we put it in a trust fund. So yung trust fund na yon ay ginagamit under the law for certain specific purposes, including health care. Kaya, meron kaming ganung private health maintenance, no? HMO. Kaya kailangan yun Kailangan healthy yung mga abogado mo. Hindi po pwedeng madalas magkasakit o pag nagkasakit, walang pambayad, magagastosan ng husto. Kaya mahalaga yon na meron ding kumbaga health support no sa mga empleyado. Ayan, nabanggit niyo, sir, yung sa healthcare. Kanina may nabanggit din kayong trainings for your lawyers and your personnel. So, meron po ba kayong example ng training para sa kanilang growth and development Oh yes, 2024? napakaraming universities, napakaraming mga international organizations na merong mga ganyang capacity building programs. In Europe, in the US, in Japan, in Australia, in Southeast Asia, ang dami niyan. And regular yan, almost every year, na nagre-request ng participants from the OSG. Ang ginawa namin last year, ito yung isang magandang ginawa namin ng last year, yung The Hague Academy of International Law at The Hague sa Netherlands. Instead na magpapunta kami ng mga abogado namin doon, which is quite expensive, ang ginawa namin, yung Hague Academy, ang pinapunta namin dito sa Manila. Nag-organize kami ng isang training program na ang faculty, ang mga lecturers, ay galing doon sa Hague Academy of International Law. Ang daming nakinabang na mga abogado na nahandito lang, na hindi kailangang gumasta ng airfares, ng hotel accommodation, etc., etc. Dahil yun ang academy ang nagpunta rito. Supreme Court, ginawa rin yan Nauna pa nga sila, pinapunta rin nila. So, ginaya namin at maraming nakinabang and we're thinking of doing the same thing maybe this year or in the coming years. Pero baka mas gusto nilang pumunta. Diba? Parang mas gusto nilang pumunta din doon kahit gumastos. Pero Iba pa rin naman yung, diba? Iba pa rin yung special nag-aral programs. ka. Right. And then, sir, dahil isa po yung OSG sa mga nanguna sa investigasyon laban kay dating Bamban, Tarlac Mayor Alice Go, ano na po yung update sa kasong ito sa pagtatapos po ng 2024? On the part of the OSG, ang dalawang malaking kaso na that we commenced in relation to
former Mayor Alice Guo, ay unang-una yung quo warranto, no? Yung quo warranto case that we filed, questioning yung kanyang legal right to hold public office. So yung quo warranto na yan is pending with the Regional Trial Court in Manila at trial is about to begin. Yung isang kaso na final namin sa RTC Tarlac, also against her, ay yung cancellation ng kanyang birth certificate na nakuha by way of delayed registration. So we saw many irregularities in that delayed registration na marami kaming nakitang false information contained in the birth certificate, kaya we moved to have that canceled. And trial is about to begin also. Sa ginagawa pong investigasyon ng Quad Committee sa War on Drugs, ano po ang inyong puna o pananaw sa kanilang ginagawa, especially in the context din po na yung ICC gustong magsagawa ng kanilang investigasyon? Butit natanong mo yan, Joey. Kasi mahaba nga yung naging investigasyon dyan in aid of legislation, no, ng Quadcom, ng Kongreso. At sila ay natapos sa kanilang fact-finding at nag-submit sila ng report to the Department of Justice so that the DOJ can do what is necessary given the findings ng Quadcom. So the ball is now with the DOJ. At ang DOJ, based on what I've read in the papers, ay nag-create na ng isang special team or isang task force para investigahan, mag-case build-up against those persons na apparently may ginawang hindi tama in the conduct of the drug war. So, supposed to be ongoing yung matter na yon na ginagawa ng Department of Justice. So, kung ginagawa na natin yon, kung iniimbestigahan na ng Department of Justice, yung mga findings na nakuha ng Congressional Quadcom, the question now is, do you still need the ICC? Kasi yun ang primary argument against the ICC. Apart from, unang-una, wala na kayong jurisdiction dahil matagal na kami nakahiwalay dyan. Pangalawa, sabi nga ng Presidente, gumagana naman yung ating domestic institutions. So bakit kailangan mo pang papasukin ng ICC? Yan nga yung konsepto ng complementarity underlying the ICC. Pwede ka lang pumasok ang ICC, assuming that we are still a member state, kung yung domestic institutions ay hindi ginagawa ang kanilang dapat gawin. So kung meron nang gumagawa niyan, yun ang tanong, kailangan mo pa bang papasukin ng ICC? That's a policy question or a political one. Pero yung may na-interview na 5 personalidad, may update na po ba doon? Yes, last year, nagparamdam ang ICC at humingi nag-request ng tulong sa Philippine government para ma-interview nila yung 5 tao na actually ay persons of interest sa ICC. So, hindi yun ang tulong. Ang tulong na hiningi sa gobyerno ay kung po pwedeng i-set up yung interview nitong 5 tao na to, una, sa The Hague. Dalhin doon at interviewin ng ICC doon. Kung hindi pwede yon dito sa Pilipinas, kung pwedeng i-set up ng government yung 5 para ma-interview ng ICC. Okay, so yun ang mga options. So, or pangatlo, kung hindi makapasok ang ICC, pwede bang ang government mismo ang mag-interview dyan sa 5 na yan para sa ICC? Yun ang request nila. Nasabi na ng Presidente na dahil tayo ay nakapag-withdraw na a long time ago, we have no legal duty or legal obligation to cooperate with the ICC. Kaya, hindi kumibo, hindi nag-react ang Philippine government doon sa request na yon for cooperation. Dahil nga yun ang ating position. We have no legal duty to cooperate anymore. Gusto nyo, magpatuloy kayo kung anong gusto nyo investigation na gawin on your own. Pero wag nyo nang hilingin pa na pati ang gobyerno ay tutulong sa inyong investigation. Kasi we have our own system of investigation here. Okay, sir, mula sa ICC, pumunta naman tayo sa climate change. Noong December 2024, kayo po yung humarap sa public hearing ng International Court of Justice tungkol sa climate change. So para hikayatin ng international community na mag-adopt ng environmental legal remedy kagaya ng writ of kalikasan. So gaano po ito kahalaga, sir? Weng, napakahalaga nitong ating ginawa
Unang-una yan ang example ng the OSG representing the Republic. Alright? Because yung ating bansa mismo ang affected ng climate change, no? Pinakita namin during my speech before the World Court, the ICJ, International Court of Justice, kung gaano katindi ang epekto ng climate change sa atin. Humingi pa nga kami ng inputs from the PTV4 para mapakita yung mga bagyo, ng tindi ng bagyo na tumatama sa atin. So, hiniling natin bilang miyembro, bilang state na kumikilala sa International Court of Justice, na lahat ng bansa na may kinalaman sa pagkakaroon natin ng pagbabago sa klima, ng climate change, okay, sa green gas emission na nakakaapekto sa ating climate, ay managot sa kanilang mga ginagawa o sa kanilang mga pagkukulang. Yun ang thrust ng ating statement before the International Court of Justice. And that's very important, Weng. Kasi it's our survival na at stake dyan. Pag hindi natin ito ginawa ng paraan, ang mangyayari dyan, lalala ng lalalayan. Lalakas ng lalakas ang mga bagyong dumarating sa atin. Ang dry spell, lalong lalalayan. Pag wala tayong ginawang action. Kaya it's the very survival of our people na at stake dito sa bagay ng climate change. Kamusta po yung reception nila sa inyong intervention? Sa I think our presentation was well received. Dahil nga bukod sa sinasabi ko, meron tayong video presentation. We gave you a copy of that video. So, and part of it came from you. So, maybe at the right time, you can show it to the people also. Para makita nila kung gaano yung impact sa atin ng climate change. Sir, ayaw ka lang pakawalan. Phone-in question, hindi ko nababanggitin kung sino. Balik tayo dun sa nabanggit yung mandates. Yung sa Tribune of the People. Yes. Off the top of your head, meron po ba kayong example ng kung kailan hindi ni-represent ng OSG ang gobyerno? Yes. Halimbawa, example lang, and quite a number of times na nangyari ito. In a criminal case, yung trial court kinonvict yung accused. Yung accused, umapela sa higher court, Court of Appeals, Supreme Court. Normally, ang gagawin ng OSG dyan ay ipagtatanggol yung decision ng trial court. Hindi, tama yan, guilty yan. Tama yung kinonvict yan ng trial court. Pero i-evaluate namin yung ebidensya. Titingnan namin kung tama ba, may sufficient basis ba, guilty beyond reasonable doubt ba. So pag nakita namin, based on our own evaluation of the evidence, na hindi guilty itong tao na to, itong nag-aapila, hindi siya guilty. So we can take the position na we will not represent the people of the Philippines in this case because we believe that the accused is not guilty. So yun yung situation na not necessarily kinakampihan namin ng government side. So sir, bukod po sa mga nabanggit nyo na kanina, ano pa po yung masasabi ninyong malaking accomplishment ng OSG noong 2024? Malalaking accomplishment. Napakarami kasi na kaso na hinahawakan ng OSG, no, sa mga superior courts, no. Kaya I cannot really pinpoint any one of them in particular. But let me say that in 2024, marami kami mga kaso na lalo na towards the latter part na may kinalaman doon sa Quadcom investigation. Lahat ng mga pinapatawag doon na ayaw pumunta ay mag-aapela, tatakbo sa Supreme Court, kaya kami ang maobligan na mag-defend na tama naman yung ginawa ng Kongreso kasi inquiry yan in aid of legislation. Mga COMELEC cases, no? Na dahil magkakaroon tayo ng election, ang dami-dami mga kaso na kinu-question ang mga actions ng COMELEC. So, yung mga ganong klaseng bagay, no? At saka yung sa budget, yan ang matindi talaga, no? Yung mga questions about pwede bang taasan ng Kongreso yung unprogrammed appropriations, pwede bang mag-issue ng certificate of urgency, certification of urgency ang presidente, kung budget lang ang pinag-uusapan, ano ang calamity doon, anong emergency doon, yung ganon. And more recently, the questions about the 2025
GAA or budget, Yan. no? Yes. That's one. Pag-uusapan Another natin one. yan, sir, dahil paglipat natin sa 2025. Sige, mamaya, hold that thought, sir. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ng iba pang programa at serbisyo ng Office of the Solicitor General ngayon 2025. Kasama pa rin si Solgen Menardo Guevara. Manatiling nakatutok, magbabalik pa rin ang Bagong Pilipinas ngayon. Comelec, Usapang Halalan 2025. Malapit na. Dito lang sa BTV. Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagoong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. Pagkakataon nyo ng maglingkod para sa bayan. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga individual na may talento at dedikasyon na mag-apply sa aming mga bukas na posisyon. Para sa Sales and Marketing Unit, Marketing Specialist, Sales Account Specialist, Sales Traffic Assistant, News Division and Merchandising Unit, Graphic Artist. Ipadala ang inyong resume sa hireme@ptni.gov.ph. Mabuhay! Uy, malapit na eleksyon. Nakapili ka na ba ng kandidato? Kung hindi pa, tara, kilatisin natin ang mga kandidato ng 2025 elections. Busisiin natin ang kanilang mga plataforma, background, track record, at alamin kung sino sa kanila ang talagang tutupad sa pangako at kung sino ang nagpapaikot lamang ng ating ulo. Know your candidate. Malapit na. Abangan dito sa PTV. Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon at kasama pa rin natin si Solgen Menardo Guevara. Sir, kasabay ng pagsasara ng mga pogo sa bansa ay ang investigasyon at hakbang sa pagkansela ng peking birth certificates ng foreign pogo workers. Ano po yung update dito? Weng, nung matapos ang congressional investigation diyan sa Pogo, binigyan kami ng report ng Quadcom at nirequest kami na simulan ang mass action para sa pagkansela ng libu-libong certificate of live birth na apparently ay mukhang irregular or falsified ang content na kinuha ng mga foreigners para they can pretend to be Filipino citizens. So if they are able to do that, pwede silang tumakbo for public office, pwede silang bumili ng mga private properties dito and so forth and so on. So, ang update namin diyan, we're coordinating with other government agencies kasi dahil nga libo yung ganyang kaso at kung iisa-isahin natin yan, Weng, nafa-file ng kaso sa korte, abutin tayo ng siyam-siyam. At medyo magastos, no? Nabanggit ko na yan sa isang interview sa akin. Kaya, hinihiling namin sa Kongreso at meron namang bill na na-file na sa Kongreso na gawing administrative cancellation yung mga ganyang klaseng birth certificates, no? Instead na dadaan sa husgado. Kasi pag dumaan yan sa husgado, parang karaniwang kaso yan na mag-schedule next month, alright? Siguro yung next hearing yan, mga 2 months later. Pero kung gagawing administratibo ang cancellation, halimbawa, to be headed by the PSA, Philippine Statistics Authority, by the OSG, mabilis yung proseso.
at hindi magastos. Kaya kahit na maramihan yan, ay marami tayong ma-accomplish. So, yun ang tina-target namin. Right now, we have to do with the usual process na medyo matagal. But we're hoping that Congress will pass that bill and knock it into law para ma-expedite yung mga ganyang klaseng kaso. Bukod po dito sa pag-nullify ng mga birth certificate, kasama po sa inyong post-POGO work yung pagtutok sa illegally acquired assets and properties ng mga foreign nationals na involved. So, kamusta po ito? Isa pa yun na medyo mahirap gawin, no? Right now, ang batas na ginagamit namin para mag-civil forfeiture ng mga ganyang klaseng assets or money in bank, for example, or real properties. Ang ginagamit namin dyan ay ang AMLA, ang Anti-Money Laundering Act. Yun ang mekanismo namin. Pero, meron ding bill sa Kongreso at we're hoping na maipasa rin yan ng Kongreso the soonest possible time para magkaroon ng special law focusing on the civil forfeiture of assets or real properties acquired by foreign nationals, no, illegally. So baka meron silang maisip na konsepto na mas mabilis ang pag-recover by the state ng ganyang klase mga properties. So sir, mainit din pong pinag-usapan yung transfer fund ng PhilHealth. Ano po yung posisyon ninyo dito? Ano, paki-explain po yung legalidad nito? Well, of course, this matter is now before the Supreme Court. It's actually sub judice. There will be oral arguments on February 25, continuation. So I think this will be live streamed. So if people are interested to hear the debates on this matter, then they can probably listen to the live stream audio. Ang position ng OSG dyan in representation of the respondents, Senate, House of Representatives, Executive Secretary, and Secretary of Finance is the following. Number one, walang bina-violate na constitutional rights. Pangalawa, kahit na nabalik yung 89.9 million sa National Treasury, ay hindi siya immediately makaka-apekto sa operations ng PhilHealth dahil sobra-sobra ang reserve funds ng PhilHealth. At yun ang ginagamit ng PhilHealth para increase ang mga benefit packages. Hindi nila kailangan pang gamitin sa ngayon yung mga sobra-sobra sa reserve fund. Kaya nga, pinasauli iyon ng Department of Finance sa National Treasury para magamit yung sobra-sobrang pera para sa iba namang pagkakagastahan ng gobyerno, including health projects. Soljen, tanong mula sa kasamahan natin mula sa media na si Christian Yusores ng Teleradio Serbisyo. Nakapagsumitin na po ba ng tugon ang pamahalaan sa petisyong inihain sa Korte Suprema laban sa legalidad ng 2025 budget? Yung sa 2025 budget ay kapafile lang ng petition dyan, no? Ang nangunguna dyan, I think, ay yung former Executive Secretary Vic Rodriguez, no? So, we are preparing our comment. And in time, we will file the comment on behalf of the respondents with the Supreme Court. Follow-up question naman, or another question from Christian Yusores. Since nabanggit niyo po yung maaaring ituloy ng ICC ang kanilang investigasyon in relation to the drug war, ibig sabihin po ba nito ay hindi haharangin ng gobyerno ang ICC sakaling pumasok sa bansa? Well, we have heard reports na in fact ay labas-masok na dito ang mga taga-ICC, no? Pero wala namang kahit sino sa kanila na pinigilan ng immigration na pumasok dito. Dahil hindi naman natin pinagbabawalan na kung yan ang mandato nyo na mag-imbestiga, mag-imbestiga kayo. Ang sinasabi lang ng Philippine government, huwag nyo na kaming isama pa diyan, huwag nyo na kaming asahan pang tumulong sa investigasyon nyo. Kasi kami nag-iimbestiga on our own. Kung gusto nyo, ito nga ang position ko kung gusto nyo na makatulong, kayo ang sumuporta sa investigation ng Philippine government. Hindi kami ang tutulong sa inyo. Baligtarin natin. Kayong ICC, kung ano ang meron kayo, ibigay nyo sa Philippine government para kami ang makapag-prosecute kung sino ang dapat i-prosecute. Not the other way around. So, Sir, doon naman po sa petition for mandamus na final to compel the Senate
to start the impeachment trial of Vice President Duterte. Nakatanggap po ng kopya ang SOLJA ng petition na to. Ano po ang comment o paghahanda? Nakita lang namin yan sa website ng Supreme Court, no? Hindi pa yata namin natatanggap officially yung copy ng petition for mandamos. But I understand that this matter will be maybe endorsed to us by the Senate. Kasi yung Senate ang gustong makumpel to start the process kaagad. Kaya mandamus, to command, to compel. So, likelihood, baka kung i-endorse ng Senate yan sa amin, we'll be preparing the appropriate comment on the petition for mandamus. So sir, ano naman po yung legal action sa inyong tututukan kaugnay sa patuloy na territorial dispute ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Ang sinasabi ng OSG dyan ay several legal options ang pinag-uusapan internally sa OSG, also in coordination with other government agencies like the DOJ. Pero ipagpatawad nyo, Weng, pero hindi ko pwedeng sabihin exactly kung ano yung gusto naming specific legal action because that will be telegraphing what we intend to do to the opposing side, and we don't normally do that. Update naman, sir, sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy at dating presidential spokesperson Harry Roque. Well, ito nga yung mga Quadcom cases, no, na pinapapunta sila doon to testify, to act as resource persons, pero ayaw nila. Merong citation for contempt na gusto nilang kalabanin or oppose. Kaya umakyat sila sa Korte Suprema. So we have filed our comments regarding yung mga petitions filed by Kibuloy, by Harry Roque, and so many other people. Ito, sir, mas malapit sa bitukan ng mga kababayan. Mas mahirap na raw pong kumuha ng petition for annulment of marriage dahil mahigpit daw po ang OSG. Totoo po ba ito? Hindi naman sa ganun. Kasi ang role ng OSG sa annulment of marriage is to protect the interests of the state, to protect the sanctity and integrity of the institution of marriage. Yun ang pinoprotektahan namin. Yan hindi yung parang may kinakampihan ba kami dyan sa mag-asawa na yan. Hindi. Ang aming habol ay huwag niyong parang magsasabuatan kayo para makakuha ng annulment kahit hindi naman totoo yung mga grounds nyo. Mag-uusap kayo. Huwag ka rin sumagot ha, para pareho tayong makapag-asawa uli. Yung mga ganon. Doon pumapasok ang OSG. Hindi po pwedeng ganyan na hindi naman talaga base sa ebidensya mawawalang bisa ang inyong kasal. It's a sacred institution. It's a legal institution na may effects sa family, sa mga anak. Kaya hindi natin basta po pwedeng hayaan lang na kung ano gusto ng partido ay ganun ang gagawin nila. So ang dami ninyong mga talagang hinahawakan pala, no? Kasi ngayon lang natin na-realize na parang sa aspeto ng mga kaso na hinahawakan ninyo sa buong bansa, malaki o maliliit na cases nasa sa inyo. So ano pa po yung aasahan ng mga Pilipino mula sa OSG? Ang aking maipapangako lang to the people about the OSG is to keep this institution as a dependable, reliable, trustworthy legal institution. Na ang aming objective ay to uphold the rule of law, hindi pumabor sa kahit sinong tao, and to make sure that the welfare of the people and the sovereignty of our country are always preserved. Maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi ninyo, Solicitor General Menardo Guevara. Laging matatag at buo ang layunin ng Office of the Solicitor General sa pagkamit ng patas na hustisya para sa bansa. Kaya dito sa ating segment na Mission to Accomplish, although nabanggit nyo na, sir, na gusto nyong manatili ang integridad ng inyong tanggapan, ano po kaya yung gusto nyong ma-accomplish na mission while you're in this office? Well, something closer to the heart of all OSG personnel. Talagang apart from maintaining what we have already been doing, keeping a legal staff na very competent and very reliable and trustworthy. Other than that, I hope that within the remaining years of my tenure as Solgen, assuming that the President keeps me there,
ay magkaroon ng isang maganda, mahusay na opisina na lahat kami ay nahandoon, lahat ng mga abogado at staff ng OSG ay nasa isang building lamang. At may ipapamana ninyo sa mga Yes, susunod for na good. Okay, sir, maraming salamat po muli sa inyong oras. Solicitor General Menardo Guevara ng Office of the Solicitor General. At yan po ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami uli bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. At mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.